Hi guys! Good afternoon. So, we're here ngayon sa office ng GP namin, ng doctor namin. Kasi meron kaming appointment every month. So, ngayon yung aming schedule. And inaantay na lang namin yung turn namin. And it's already 2 p.m. Dapat 1 p.m. yung appointment namin. Then, dumating kami ng 1:50. Kasi, wala kaming tulog, guys. Ay, meron kaming tulog, pero mga 2 hours na. And sobrang nakakapagod today. Buti na lang sunny. Medyo malamig, but it's okay kasi sunny naman. And yeah, ang appointment namin is for me and for Amara. Kasi, you know, kailangan ni Amara ng monthly check-up. And kami na lang yung last patient, I think. Yeah, I hope so. Kami na yung next. And kasama ko si Amara and si Habs. Oh, Amara, oh. Hi! Wow! So cute naman. Can you stand? Patindo ka daw. Show them your outfit. Show them your outfit. Eh? Wow! So pretty. Thank you, Tita Dream, for the outfit. Naka-black siya, guys, na dress. Tapos, pinasuot ko lang siya ng leggings kasi medyo malamig, then boots. Kasi magte-train kami mamaya. Kasi mag-work si Habs. So, yeah. Ito yung clinic ni Doc. So, kami na lang yung pasyente. Then, I hope kami na next. Is that? Meron siyang red sa kanyang face. Eczema daw to, guys. Pero okay lang yan, normal yan sa baby. So yeah, show them your face, babe. Look at here. Oh, too cute. Cute love. So, kakain kami ng Subway kasi wala kaming kain, guys. Wala kaming breakfast. There's Amara. Over there. Uy, look. Asan yung pag... Oh, look yun. Hindi ba siya? Liberan niya. Oh, look ko ako. Hindi yung camera. So guys, ngayon, umalis na si Habs kasi pupunta na siya ng work. Kami na lang ni Amara. Hindi. Sira na yung kanyang ipit. Pagkatali ko sa hair niya kasi hinilan niya. Tapos isa na lang yung naiwan. Tapos tinanggal ko na rin yung clip. Kasi tinatanggal niya rin. I mean, hindi pa rin kami tinawag. So, dito pa rin kami sa labas. Pero okay lang kasi mainit naman. Tiki, bubblegum. And guys, meron ako na i-share kasi kagabi, hindi pa kasi marunong mag-sip si Amara gamit yung sippy cup. And then, kagabi, meron ako nakitang hack sa TikTok na nilagyan niya ng yogurt, yung dulo ng straw. Tapos, sinip ng anak niya. So, trinay ko lang kagabi, guys. One time lang. Nakasip na agad si Amara sa kanyang sippy cup. So, I'm so happy. She's a very fast learner, baby. Sa totoo lang. Kasi ngayon, kinakopy-copy niya na kami kung ano mga sinasabi namin. So, yeah, I'm so happy kasi magagamit na yung sippy cup na binili namin before. So, nakakainom na siya ng kanyang water through her sippy cup. Oh, nice outfit! So, yeah. After dito, guys, is pupunta kami ng Walmart kasi bibili na kami ng kanyang milk kasi ubos na. So, yeah. Antayin lang namin na matapos tong appointment namin kasi meron din akong ipapacheck kay Doc yung result ng aking ultrasound. Abdomen ultrasound. Okay. I'm gonna put mommy's phone in here so they can see us, okay? Stand up.
So there is availability in April. If you wanted to go online. Yes, sure. Show them your outfit. And then if you encounter any issues, just give me I think I will do that. Did you say Ikla.ca? a call. Okay, great. I'll just try now. Thank you so much. Which life, Fiona? Faith. Dr. Lopez, can I help you? So, nandito na kami ngayon sa loob ng clinic ni Doc. Actually, dalawang rooms tong clinic ni Doc. And nandito kami sa isang room. Ayun, ang bata nito, sobrang kulit. Wait lang. Very excited to see Dr. Rasul. Huh? Very excited to see Dr. Rasul. Dr. Rasul's gonna check you again. So, it's our first time na nagpa-check up na wala si Habs kasi kailangan niya mag-work. And first time din, simula na pina-check namin si Amara dito. First time din na may 1 p.m. kami na appointment. So, conflict sa kanyang schedule. So, yeah. So, kami lang nandito ngayon. Ninaantay lang namin si Dr. Rasul kasi nandun pa siya sa kabilang room. So guys, tapos na kami sa doctor and tapos ko na rin sinend yung laboratory ay yung specimen ni Amara para sa pag-check sa kanyang eczema. And ngayon, nandito kami sa mall. Pero dadaan lang kami dito sa mall, guys. And uwi na kami kasi mas malapit dumaan dito papuntang train station. So yes, it's already 5 p.m. and hapon na. Let's go. Train to King George. So update guys, nandito na kami sa bahay and kanina pa actually. And ngayon lalabas kami para i-walk si Fraser. Grabe. Alam niyo ba, sobrang pagod ko today. Kasi kagabi, wala masyado akong tulog. Kasi si Amara, you know, nanay, busy. Tapos, ako lang yung nag-aalaga kay Amara pag nasa work si Habs. Ay, you can't see! Sorry! So, nakatulog naman ako ng mga 1 oras lang siguro, around 11. Tapos, nagising ako ulit ng mga 12:30. Ganun. So, ang ginawa ko na lang, nagbasa ako ng Bible. Yun, afternoon, hanggang dumating si Habs ng around 2:30. Hindi pa rin ako nakatulog. Kasi si Amara sobrang clingy. Kasi ngayon guys, natutulog siya sa chest ko. So, or sa legs ko. So, most of the time, pag natutulog ako ngayon, sa gabi, is nakaupo. Like sitting position. Kasi gustong-gusto niya matulog sa legs ko. In between of my legs or sa chest. So, ako syempre, naaawa ko sa kanya kasi hindi siya makatulog minsan ng straight. Pag nasa, you know, ilagay mo lang siya sa bed. Although, nasa gitna namin siya ni Habs. So, ako, hindi ako nakakatulog na maayos kasi, you know, hinahanapan ko ng posisyon na gusto niya para makatulog siya. So, yeah, yun yung mga changes ngayon na 9 months old siya. Masyado siyang clingy sa akin, in short. So, anyways, masyadong sacrifice talaga yung aking pahinga. Kasi, you know, early pa ako gumigising para mag-pump. After pump, diretso na luto, prepare na ng breakfast, isang lutuan na lang yan hanggang dinner. So, prepare ko rin yung baon ni Habs for work. Basta ang daming ginagawa. Tapos, yun nga, kanina, early nga ako nagising, although 1 p.m. pa yung appointment namin.
early ako nagising, mga 8:30. Tapos, anong oras na kami natulog nun? I mean, ako, around 4:30 na. Tapos, hindi pa yun straight, guys, ha? Kasi, pinapatulog ko nga si Amara. I mean, natutulog siya sa, sa chest ko. So, yun, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakapag-nap. And so, nag-train lang kami from the clinic. Tapos, dumaan pa kami ng mall. Bumili pa ako ng gatas niya. And then, after noon, pumunta pa kami ng Life Labs. Kasi meron akong, isisend na specimen niya na pinapasend ng doctor niya. So, nag-walk pa kami ng I think mga 5 minutes walk. Basta, tapos, yun, late na ako kumain. Like, around 2 p.m. na yung breakfast and lunch ko. Tapos, lang yun na, bread. Tapos, kasi sobrang busy, daming ginagawa as a mom. Tapos, yun, umuwi kami, nag-train and all. Pagdating ng bahay, naglakad lang kami from train station kasi malapit lang. And pagdating ng bahay, hindi na ako nakapag-vlog. Ngayon na lang na may libreng time na. So, ngayon guys is 9 p.m. na and nandito kami sa labas kasi pinapaihi and pupo namin si Fraser. So, alam mo yun, kahit pagod ako, kailangan kong gawin to kasi iiyak to. Kasi mamaya pa uuwi si Hubs, diba? Mga 2:30 a.m. So, ang last na wiwi nito is mga 1:00 siguro. So, yeah. Lumabas na lang kami. Tapos, para isahan na lang, para pagbalik namin mamaya sa bahay, is matutulog na kami. Kasi si Amara nakapag half bath na rin. So, kailangan kong dalhin si Amara. Kasi walang magbabantay sa kanya. So, yun lang guys ang update ko today. Mga kaganapan ko sa aking pagoda na life. But, I'm still thankful and blessed. Kasi, kahit pagod, walang help sa pag-alaga sa anak namin. But it's okay kasi God is so good. Kasi healthy kami ni Hubs. Yun yung importante, especially si Amara. Tapos, yun, wala na kaming hihilingin pa kay Lord, no? Kasi pinoprovide niya naman lahat ng aming mga needs kahit hindi pa namin sinasabi. So, that's it, guys. So, medyo malamig ngayon, but naka-duster ako. Yan, naka-duster. Hindi nyo makita. So, anyways, ipapapoop ko na si Fraser, then balik na kami sa bahay. That's it sa aking vlog today. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye! Ay! Bye, guys! Bye! Hi! Go! Wee and poo faster! Nako, life as a fur mom and a baby mom and a human mom. No, that's not a food.